Sa cellphone video na kuha ng isang residente sa Teresa Rizal, makikita ang akmang sasaksakin ng isang nakaputing lalaki. Ang dalawang lalaking nakaalitan niya. Ilang sandali pa, bigla siyang bumurot ng baril. Agad ding bumurot ng baril ang isa pang lalaking kausap niya. Dito na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putok ng baril. Ang buong pangyayari, nakuhanan pa ng isang residente na tinamaan pa ng ligaw na bala. Sugatan din ang dalawang lalaking nasa video. Nag-agaw buhay naman sa ospital ang isa pang suspect. Dito sa kinatatayuan ko sa barangay San Roque, Teresa Rizal, nangyari ang away sa pagitan ng dalawang lalaki noong February 18. Ang away, nauwi sa putukan ng baril. Ilang araw matapos ang pangyayari, binalikan ng reporter's notebook ang lugar ng insidente. Base sa investigasyon ng mga pulis ay nasa 8 hanggang 10 putok ng baril ang nangyari noong araw na yon. At dito, sa bakod ng isang bahay, makikita yung mga iniwang tama ng bala. Tingnan nyo to, bakal tumagos sa loob yung bala. Ito rin, bakal. Ganun din ang nangyari. Ayon sa kapitan ng barangay, dayo raw sa kanilang lugar ang mga lalaki sa video. Ano po ito? Isang Roque ako, isang Gabriel po sila. Ano pagkakakilala nyo sa mga tao? Hindi ko naman siya nakakaharap. Basta barkada siguro niya rito, kaya sige napupunta rito. Dalawa ang nadamay sa insidente. Ang anak ni Gina na si Elsa, hindi nila mga tunay na pangalan. Si Elsa ang kumukuha ng video. Ay, nung nagputukan na. Naku sir, nagulat kami talagang. Noon lang namin naranasan yung ganyan sila. Talagang nagkaroon ng komosyon na gano'n. Kasi wala naman gano'n talaga. Tinamaan ng baril sa likod ng ulo si Elsa. Maswerte siyang nakaligtas. Kwento ni Elsa, noong mga oras bago mangyari ang pamamaril, nakatayo lang silang mag-ina sa eskinita. Nang makitang nag-aaway ang tatlong lalaki, dito na raw niya naisipang mag-video. Pero hindi daw niya inasahan na maglalabas ng baril ang mga lalaki. At ang sunod-sunod na pahalitan ng putok ng baril. Nung tumatakbo ka ba at nagbabarilan sila, naramdaman mo ba agad na may tumama sa'yo? Opo, medyo parang sumakit po yung sa may ulo ko. So nagsabi na po ako na may tama po ako, sinabi ko po sa mother ko. Sa initial report ng Teresa Rizal Police, illegal na droga ang posibleng ugat ng away ng mga lalaking nasa video. Ito talagang grupo na to, target namin to sila, listed as drug personalities. Nagpa-verify kami sa RCSU, negative, wala silang baril na lisensyado. Sinampahan ng kasong first-degree murder ang dalawang lalaki na parehong nagpaputok ng baril. Yung isa nasa ospital, binabantay ng tropa natin. Yung arrested natin na si alias Kenneth. Si alias Enoch is at large hanggang ngayon. Yung justice nga, para lang, siguro hindi na siya umulit na mangyari yun. Kasi nang iniiwasan namin ba? Eto ka, malaya ka uli, magagawa mo rin ang gusto mo. Sana hindi na mangyari. Ikaw natamaan na sa mga pamilya mo, hindi ka pwedeng hindi gagawa ng aksyon. Malaking hamon ngayon sa mga otoridad ang patuloy na paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril o armas sa bansa. Sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa halos 14,000 ang bilang ng mga nakumpiskang loose firearms mula May 2023 hanggang February 2024. Marami po kasing mga source ng mga illegal na firearms. Patuloy po yung aming mga pagka-account nitong mga baril, dinidispose po kasi ng PNP po ito. Pinoproseso po hanggang po madispose ng mga ito. Noong February 17 sa Calamba, Laguna, wala naman kami sa property nyo makikitang nagsasagutan ang dalawang construction worker
at isang security guard ng isang industrial park. Nandito kami sa labas eh. Ayon sa investigasyon ng Calamba Police, sineta ng gwardiya ang mga construction worker na nagpapahinga noon sa gilid ng park. Sir, kung empleyado kayo, empleyado din kami. Ilang sandali pa, biglang umalis ang gwardiya pero hindi pala rito matatapos ang alitan. Pinapalis kami dito sa tabi ng express. Dahil hindi daw kami dito. Wala naman kami ginagawa, sir eh. Dahil sa pagbabalik ng security guard, may dala-dala na siyang baril. Bigla na lang niyang pinaputokan ng baril ang mga construction worker. Dead on the spot ang isa sa mga construction worker. Kasama ang Calamba, Laguna Police, pinuntahan ng reporter's notebook ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Dito po nahulog mismo yung kapatid po nung biktima po natin. Makikita na malapit lang sa industrial park ang pinagtatrabaho ang kalsada ng mga construction worker. Ay, yung biktima po kasi is naghanap lang po ng area na kung saan pwede sila mamahinga pansamantala. Dito kami nagawa, sir oh. Wala naman kami dyan sa property nyo eh. Ayon sa mga pulis, walang nalabag na batas ang mga biktima. Magiging trespassing po ito. Dapat po, nandun sila sa loob. Kita naman po natin sa video, ma'am, na yung biktima nandito sa labas. Sa labas ng premises po ng Barangay Batino po. Kinilala ng Calamba, Laguna Police ang suspect, ang security in charge ng industrial park. Siya po ay matagal na ring guard ng security agency, kaya nga po siya naitalaga na bilang SIC. Pag ikaw ay tinawag na SIC, parang ikaw na yung officer in charge doon sa establishment o kaya sa kumpanyang iyong pinagbabantayan. Nitong February 18, sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Laguna ang suspect, isang araw matapos ang krimen. Di talaga kailangan gamitan ng baril. Kasi pwede namang madala sa maayos na usapan. Sabi nga natin ay ni conflict, nare-resolve yan sa magandang usapan. Sinampahan ang suspect ng kasong murder. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Calamba Police kung lisensyado ang baril na ginamit ng suspect. We already requested for the verification of the firearms if yung firearms na yon na sinurrender po sa amin ay talagang may valid yung license niya up to this day. Samantala, itinuturing ding accomplice to the crime ang isa pang gwardiya na nakita sa video. After the fact na nandun siya, in his presence, nangyari yung pamamaril. Wala siyang action na ginawa. And at the same time, hinayaan niya na makalabas yung gunman. Tumanging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nakapanayam naman ng reporter's notebook ang security agency kung saan galing ang mga suspect. We make sure na compliant po sila sa lahat po ng mga training requirements po na hinihingi po ng ating batas. Pagkuha po nila ng mga permits, regular po yung pagkuha nila ng lisensya. Gumagawa rin naman po kami to address this kind of incident. Sa datos mula sa Philippine National Police o PNP, nitong 2023, umabot na sa 684 ang bilang ng mga lisensyadong baril ang nakumpiska ng mga otoridad. 44 sa mga ito ang nabawian ng lisensya matapos magamit sa iba't ibang krimen gaya ng illegal drugs, illegal gambling at murder. Usually yung mga involved po ng mga baril na yan, under pa po ng ating proseso, sa court pa po yung iba. Kasi ginagamit na po yan as evidence. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga krimeng may kinalaman sa paggamit ng baril, lisensyado man o hindi, importante ang aksyon ng mga otoridad para masigurong hindi ito nagagamit sa mali. Lalo pat sa isang kalabit, buhay ang pwedeng maging kapalit. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. January 19, makikita ang pagbangga ng isang pumapasadang jeepney sa tricycle na nasa harapan nito. Pagkabangga, sunod na inararo ng jeep ang e-bike. Sakay ng e-bike ang 2 taong gulang na bata na si Sandra. Nasawi ang bata matapos mabagok ang ulo. May nagbalita po ma'am sa akin na yun nga daw pong anak ko kasama po dun sa aksidente na nangyari.
Kung isa ko pong anak ay siya po ang pinakamalala. Basta dating na lang po namin sa medical hospital, nire-revive na po ma'am siya. Kailangan na rin daw po ma'am namin magdesisyon kasi masalo po ma'am talaga siyang mahihirapan. Ma'am, sobrang hirap po kasi hindi ko po talaga hindi ko po talaga alam na gano'n po mangyayari sa anak ko. Sinagot naman daw ng operator ng jeep ang mga gastusin sa ospital hanggang sa pagpapalibing sa kanyang anak. Pero desidido si Desiree na ituloy ang kaso. Ma'am, ang inaasahan po talaga namin, ma'am, makakulong po ma'am, magbigyan po ng hustisya. Bago po talaga nila gamitin ang sasakyan, i-check po talaga nila. At least wala pong buhay na madamay kasi sobrang hirap po mawala ng mahal sa buhay, ma'am. Nahaharap ang driver ng jeep sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, damage to property, and multiple physical injury. Makakausap natin sa telepono yung jeepney driver na nakabundol ng ilang tao sa Nagcarlan, Laguna noong January 19. Hello po. Hello po. Hi, magandang hapon po. Ako po si Maki Pulido. Po. Nakabundol po kayo ng mga tao noong January 19. Ano po nangyari? Bakit nabundol ninyo? Nawalan po ako ng preno. Hindi ko po inaasahan na biglaan po ang nangyari. Akala ko po meron pag-check ko wala na. Ako po humingi po ng paumanin sa akin na na-aksidente lahat. Kung ano man yung nangyari man yun, pasensya na ako kayo. Hindi ko po inaasahan. Yung brakes po ba? Nabantayan po ba natin yung brakes? Nawalan po ba ng preno? Bago naman po namin ilabas chinecheck namin. May maintenance po yun. Yun po yung linggo-linggo aming pinapacheck. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Nagcarlan, Laguna Police ang jeep bilang bahagi ng investigasyon. A safer, more reliable, and environment-friendly transportation system. Ito ang pinakapakay ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa ilalim ng programa, aalisin ang mga traditional na jeep sa kalsada. Papalitan ito ng modern jeep tulad nito. Kailangan ding magpamiyembro ng driver sa isang kooperatiba o korporasyon na siyang bibili ng modern jeep. Ang membership o consolidation fee nasa 20,000 pesos bawat jeep. 8 hours ang kanilang biyahe, nasa 600 to 800 pesos ang sweldo at may mga dagdag pa na benepisyo. Yung mga nag-consolidate pero hindi pa modern yung jeep, may 2 hanggang 3 taon pa na makakapamasada sa mga kalsada ng ating bansa. Pero sa totoo lang, kung iisipin mo, pagkatapos ng ilang taon ay hindi na natin makikita sa ating mga kalsada yung ganitong mga traditional jeepney natin na kung ituring nga noon ay hari ng kalsada at sa totoo lang, bahagi ng ating buhay, our everyday lives sa napakatagal na panahon. Pero ilang taon na lamang, mawawala na sila sa kalsada. Nakakasenti lang minsan kung isipin. Pero ang ilang jeepney driver tulad ni Carlos hindi pabor sa pag-phase out ng traditional jeepney. Mahigit 2 dekada na siyang driver. Ipinangalan ni Carlos ang kanyang jeep sa 2 anak. Pareho niyang napagtapos ng college dahil sa pamamasada. 5 years course. Mechanical engineer. Naiyak ako ma'am kasi sayang talaga ma'am Pero okay naman kasi matatapos na siya. Kasi ma'am, mahirap lang ako Nagpursige ako kaya proud ako sa mga anak ko. 3 taong hinulug-hulugan ni Carlos ang jeep na minamaneho niya sa halagang 18,000 pesos kada buwan. 2022 nang mabayaran niya ito kaya naging ganap siyang solo operator driver. Pero dahil hindi pa siya nagpapakonsolidate sa kooperatiba, nanganganib itong mawala. Kasi sabi nila, sa driver 800, 750. Ang sweldo ng driver. Yung 700 ma'am, 800 ka mo na lang. Hindi kasya sa pamilya ko May quota pa ma'am. Bayad po. Kaliwa. Dahil pagmamayari ni Carlos ang jeep, kumikita siya ng 1,500 to 2,000 pesos. Kung sakaling wala na talagang pag-asa, ito i-junk shop nyo na? Ganun talaga mamamayari, wala naman akong parkingan. Sa ngayon, nasa 40% o halos 17,000 pa lang ang nagpapakonsolidate na jeepney drivers dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, kung matutuloy ang phase out ng traditional jeep, nasa 200 na ruta ang posibleng maparalisa. Kung titingnan naman ang datos sa buong bansa,
Nasa mahigit 75% na raw ang consolidation rate ng public utility jeepneys. Ang objective po nito ay hindi lang to modernize yung fleet, kundi i-modernize din yung system ng pagpapatakbo ng isang public transport. Isa sa mga sumali sa kooperatiba si Mang Rene na may rutang Cubao-Quezon Avenue. Ang kanyang lumang jeep, ibinenta niya sa halagang 21,000 pesos. Binili ko po ng 180,000 nung time na yun. 21,000 na lang. Sa totoo lang po, mas maganda mag-modernize na po. Ang ginagawa ng gobyerno, tingin ko, ginagaya na sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, noon pa, walang agawan, walang habulan. Nasabi niya ito dahil 13 taon siyang nagtrabaho sa Japan bago maging driver sa Pilipinas. Dito raw siya namulat sa magandang sistema ng public transportation. Gumamit ako ng bus po doon araw-araw pag nagtrabaho po ako. Para kang tao sumakay. Doon, kung saan yung sakayan, doon din ang babaan. Kaya mas maganda darating sana tayo doon balang araw. Wala nang dadampot kahit saan, wala nang bababa kahit saan, mabawasan yung traffic natin. 600 pesos ang sweldo niya kada araw. At para makakuha ng karagdagang incentives, kailangang makumpleto niya ang 3,500 pesos na quota. Alam mo, nakakalahati na po ako. Sana nga makakota ako ngayon ulit. Pagtapos ng biyahe, niremit agad ni Mang Rene ang kita. So, tingin mo Karen, magkano na? 2,478. 2,478. So, konti na lang kulang ko. Na? Sana umabot. Pag naka 4.8 ako, may 300 ko ako. Pwede na inibre? Oo, pwede. Oo, yeah. Nitong January 24, inanunsyo ng Malacanang ang extension ng deadline ng consolidation para sa mga PUV at PUJ hanggang April 30, 2024. Ito na ang ika-6 na beses na pag-extend ng LTFRB mula noong 2017. Ang tanong, lahat ba ay makakasabay sa programang ito? Paano ang mga driver na mawawalan ng trabaho? Ang modernization program po ay hindi kailanman namin kinundina. Ang kinukundina po namin ay yung mga resikitos na nakapaloob doon sa programa. Dahil ang lahat ng mga resikitos ay hindi po angkop sa mga maliliit na driver at operator. Ang hiling namin ay yung makamamayan na programa. Doon sa mga may mga displacement na mangyayari pa, may mga social support naman po yung ating pamahalaan. Ayaw sana natin na magkaroon ng maraming displacement kung hanggat maaari. Sa ngayon po, yun po yung part ng component din ay mayroon pong social support dahil may mga scenario na magkakaroon talaga ng part na may mga displacement na mga routes. Hindi masama ang pagbabago, lalo na't kumpara ito sa kaligtasan at ikauunlad ng bawat mamamayan. Sigaw po natin ang laban ng chopper! Pero sa proseso, mahalagang marinig ang mga pangamba at hinaing ng sinumang maaapektuhan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.